Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is January 13, 2024, Sabado, alas 3 na ng hapon. Good day sa inyong lahat. At laging ganun, syempre. Lagi tayong excited sa araw-araw. Syempre, dahil bakit? Syempre, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng panibagong araw ng buhay natin, di ba? So, doon pa lang ipagpapasalamat mo na yun eh. So, yung iba kasi hindi yung nakikita. yung pinagpapasalamat lang nila pag may dumating na malaking blessing, pero hindi nila nakita yung pagbigay pa lang sa'yo ng hininga, paggising mo, ipagpapasalamat mo dapat yun, syempre. Okay, sa alright, meron tayong 3840, restick na natin ang ritual. So mga 3 days na lang, magpo 40,000 na yan guys. Restick lang ng restick habang nandyan pa. 'Di ba? Habang may staking pa. Pero yun nga, mga 5 years yan. Ito lang naman halos sinalabas nila daily. So sa suma total, ito yung circulation. Yan, laki-laki pa ng supply ng 270. So mga 5 to 7 years pa yan guys. So syempre liliit yan, depende sa nag-i-stake. Okay, so halimbawa bumaba yung nag-stake, lalaki naman to. So ito pa rin halos, or more or less ganito. Kaya ayun, advantage pa rin yan sa mga at least naka-hold lang naman yung ano mo sa Binance, di ba? Pero ulitin natin, syempre hindi yun financial advice. Nasa sa inyo pa rin yan, kayo magko-command yan. Kayo may control ng mouse nyo or ng touchscreen ng mga iPad, cellphone, or kung ano man. Okay, so alright. So, ayun, yun lang naman ang ating gagawin. Check natin yung market guys. Check muna natin. Okay, si Bitcoin nag-99 yan eh. Tapos ngayon, 98 pala, sorry. 103 nag-98. Bumagsak. Ayan, bumagsak nga si Bitcoin guys. 2.7 na yan eh. So si Bitcoin bumagsak. So hindi naman lahat. Kadalasan kasi pag bumagsak si Bitcoin ng bongga rin lahat ng altcoin. Hindi masyado ramdam sa altcoin eh. Pero kung mapapansin nyo, yung mga asset sa US, nagbagsakan din. Yung mga malalaking kumpanya sa US. Okay, so ganun talaga. Bear and bull lang naman yan eh. Buy and sell. So nakaka-apekto yung iba-ibang news. Kaya nga kung mayroon kayong idea about sa news trading, yan. Okay, bonk. Ito naman yung parang Shiba ng Solana blockchain. At ayan, bumagsak din siya ng bongga. Kasi yung taas pa nga niyan eh. Kasi dati sobrang baba niyan, tapos biglang tumaas na 137% halos. Times pala. Okay. Check natin. Yung mga nag-trending, ito dito rin yung makikita yung mga nag-trend. Yung mga bumagsak. Ayan. Saan pa ba? Basa tayo ng comment guys. Check tayo ng mga comment ng ating mga subscribers. Okay, kay Ace Aberion. Thank you sa idea, sir. Now I know where my extra money to invest. Good luck, sir, and continue making videos like this. Okay, so alright. Shout out sa iyo, sir. Kay Sir Freeman Das N16BI. My gas fee first staking. Okay, ano ba yung staking mo dati? I don't know, ano bang malang gas fee? Okay, shoutout sa'yo sir. Okay, ang gas fee kasi dito, kung yun ang tanong mo dito, yung gas fee sa RON, paggamit mo, RON talaga, RON yung gagamit ng gas fee. Ngayon, sa mga blockchain naman ng mga staking, Wax blockchain yung ang pagkakaalam ko na walang gas fee. Kasi mag-i-stake ka doon ng token mo, tapos gagamitin mo lahat ng ano nila, mga gaming nila, laruin mo lahat. Wala kang babayarang gas basta may staking ka. Yun ang kagandahan sa Wax blockchain naman. So ang pinakasikat doon yung Farmers World. Okay, so alright. Okay, kay Xavier Estelo. Shout out sa iyo sir. Keep it up sir. Nakaka-motivate kasi nakatulog yung asset ko sa ibang coin. Naglipat ako ng konti sa farming ng Katana. So dito sa Katana sir, makikita mo naman yung iba kong video dyan. Meron impermanent ha.
parang losses yun. Search mo lang sa ibang YouTuber, sir, kung ano yung permanent. Actually, natutunan ko rin yung sa ibang YouTuber dito. Kasi nga, hindi ko siya napapansin dahil ilang taon ako, halos 1 year ako mahigit sa Katana. Pero sumatotal, panaro pa rin ng kalahating milyon. Umabot ng 1.6 yun eh, mga ganun. Kaya linipat ko, kaya naging 39 yan. Dati kasi parang 37, 36 lang yan, biglang nag-39. Kasi from Katana, linipat ko sa Ron Staking. From Ron Staking, linipat ko sa Axis Staking. Kaya ito lumaki. Okay. Always watching you since last week. Umorder na rin ako ng Trezor para safe. Yes, sir. Mag-Trezor ka, mas safe yan. Okay. Boss. Shoutout kay Sir Pau 1228. Boss, buhay pa na buhay pa siguro yung Farmer's World, yun ang tanong niya. Yes, buhay pa naman yung Farmer's World kaso ang baba ng presyo niya, guys. Kasi bagsak presyo. Kaya ayun, ang mali kasi na nakita ko sa Farmer's World, yung ano nila, burning mechanism. Kasi yung mga craft ka lang ng mga tools kagaya ng mining excavator, chainsaw, yung boat. Ang dami kong ganun, guys. Nasa 84 nga yung account ko dyan eh. 84 na malalaking account. Bawat account, 84 piraso yun. Bawat account ng dosing tools ang laman. Yung tools na yun, umabot yun ng bawat isang tools, 5 million, 3 to 5 million ang isa dati nung kasagsagan ng bull market niya. Kaya kahit paano naka-withdraw tayo doon. Yun nga lang, ang mali ko. Nagpadami ako ng account, umabot ng 84. Kasi crap lang ako ng crowd, buo ng account. Crap, buo na naman ng account. Ang pagkakamali ko, hindi ako nag-withdraw, guys. So, ginawa ko siyang 84 account kasi ang dami kong cellphone sa bahay, galing sa Axie. Yung mga pinang-Axie namin na mabinili kong cellphone, nasa 200 yun. Yung mga kamag-anak ko, sila nagkiklik. Kaya umabot ng 84 account. So, ang pagkakamali ko doon, nung nag-bull market, akala ko hindi pa yung pinaka-bull market. Kaya nagtuloy pa ako ulit. So, hindi ako nakapag-withdraw ng todo. Unti lang na-withdraw ko. Pero sayang talaga. Imagine mo, halos isang account, aabot siya ng almost 20 million isang account. Nung kasagsagan ng bull market noon, nasa 15 to 20 account ako. Imagine mo yun. So, kaya sabi ko kahit lugi ako sa Axie at that time sa mga 2,000 scholar ko, nakabawi ako sa Farmer's World. Pero yun nga, bumagsak naman siya. Pero halos nabawi ko rin ng balik puhunan, tapos nag-withdraw ng onte. Yung nawala sa Axie ng mga nabawi naman. Tapos ayun, nakabili tayo ng basta. Okay. So yun lang. Ang sumunod dito, Goodwin Franks Wanga 1578. Shoutout po sa'yo. Grabe naman yan, sir. Hahaha. Okay. Kay Christian Laheras. So, shoutout sa'yo, sir. 7861. Sensya na, medyo malabo yung mata ko. Wala akong salamin. Hindi ko makita. Paldo daw sa AXS, Boss Lodi. Okay, user -EG7E9. Hirap basahin. Shoutout tayo sa'yo, sir or ma'am. Ilang peso pinasok mo, Lord, sa AXS? Andiyan naman sa video. Makikita mo dyan yung wallet ko. Matatrace po. Pag na-trace mo kasi wallet, makikita mo kung kailan ako nag-start. Taon na po ako nag-start. Nag-start ako mga nasa 20 plus. 20 plus lang siya. Mabot na siya ng 39 ngayon. Mga 36 kasi nad ko pa dyan, kaya naging 39. Nad ko yung galing sa Katana. So, ganun lang. Okay, ito na yung sa tanong ni Sir Harold Villapando, 7490. Ano ba tanong niya? Based sa tagal na ng experience nyo sa crypto, ano ang chances na ma-hit ulit ng isang altcoin ang kanyang all-time high? Like sa case ni AXS. I mean, kahit na madaming development ang ginawa ng Sky Mabis, hindi naman nila naibalik yung million active daily player user ng AXS. Tingin nyo ba ay papalo pa rin ng 8K ang AXS ngayong bull run cycle? Okay. Sagutin natin tong isang ito. Tingin nyo ba? Okay. So, ganun lang naman yun, sir. Sasagutin ko to. Ito yung sagot ko. Tingin mo rin ba aabot ako na mag-stake ng ganyang pera kung hindi ako naniniwala na hindi siya aabot ng 8,000? So, ayun lang. Kung ang nire-release mo how many, hindi naman natin siya syempre dyan na-judge. Ano lang naman yun. Kumbaga,
Answer lang naman yun. Kumbaga ako nga nag-risk ng ganun kalaki, 'di ba? Siyempre, sino ba naman ako para kahit papaano pera pa din 'yan na i-risk ko lahat dito sa AXS. Kasi kung ako tatanungin mo sir, yung 'di ba yung mga token nga or crypto iba-ibang kategorya. So sa NFT gaming kasi wala naman talagang choice, magbo-boom ang NFT games. So magbo-boom talaga yan sa ayaw at sa gusto natin. Hindi lang natin alam ngayon kung anong NFT games ang magbo-boom. Pero sa ngayon kasi, kung ikukumpara mo sa ibang NFT games, nakakompetensya ni Axie, sino-sino ba ang mga kompetensya niya ngayon, na tingin mo potential mag-boom, na may mga player na at least na lang 100,000 pataas. Wala naman eh. Wala. Si AXS lang yun. Si Gala ba may 100,000 player? Si AXS nga million ng player dati, pero ngayon at least 100,000 pataas. Pero syempre, dahil pa bull market pa lang, hindi pa naman nagbo-bull market si Bitcoin talaga. Kaya yung mga altcoin, at least hindi rin siya umaangat ng todo. Kaya dito ako naglagay kasi yun ang nakikita kong potential, sir. So, kung ako tatanungin mo nga, sa mga NFT games kasi, matik naman yan na may mga community talaga ng mga gaming. Kanya-kanya naman may community ng gambling, 'di ba? Yung mga casino. May community ng mga NFT lang, yung collectibles. So ang community ng mga NFT gaming meron din talaga malaki nga actually yan eh. Kasi ang tagal na natin nagi-games, wala namang kinikita. Kaya doon nabuhay o nabuo yung NFT game. So instead na magsasayang ka ng oras ng buhay mo, maglaro ka dito, kikita ka. Ngayon, dumating sa time na lumaki ang community ng Axie user kasi meron sila dati kasi nung ni-launch pa bull market noong 2018 pataas, umabot ng 2021. So pa bull market siya kaya na-top talaga niya yung naging problema lang doon yung SLP, yung utility token nila. Walang burning mechanism. So tapos unlimited yung supply. So the more na naglalaban-laban yung mga player, may mapa-farm na SLP. Yung SLP naman ngayon, dahil sobrang dami na ng player na naglalaro, na oversupply, kaya yun. Tapos nagkataon, nag-oversupply na, bumagsak pa si Bitcoin ng todo, kaya wala talaga. So yung lahat yung mga naka all-time high nakabili ng mga tatlong Axie, ako nga 400,000, mga pure breed pa. Ilang piraso agad yun, 26, so nag-start ako. Pure breed, as in pure talaga, 100 lahat. Kasi sabi, pag nanganak daw, 100 din. Hanggang sa hindi naman ako nagbenta, nag-farm na lang ako nag-farm. Kung alam ko lang, mga chapsuy na lang ginawa ko. Agad, tawag dito. Nagpa-scholar na lang sana ako kasi doon limpa ang bags ako. By the way, so ayun sir, sa mga NFT game category, number 1 kasi si Axie. Kaya wala pa naman bull market talaga ng todo, pa-start pa lang. So, uulitin ko, sa akin lang po yun ha. Hindi ko sinabi na yung mga sinasabi ko ay totoo lahat, pero base lang sa observation ko po yun. Ngayon, hindi naman tayo financial advisor, kaya pera nyo pa din yan kung susundin nyo ako hindi. Okay? So, tapos sila naman, sila yung NFT game na hindi sila nawala ng pagbabago sa project. Kagaya nung iba na wala na talaga kasi nagsarado na. So, ayun lang. Yun lang mga nakikita ko. Doon naman sa burning mechanism ngayon ni Axie, at least kahit paano medyo okay na kumpara dati. Ang tamang na lang dyan, siguro formula, pag nag-bull market na talaga at nakita ng mga player na umangat na talaga si AXS, ay si Axie, si ASLP, baka magbalik ka na yan. Pero kung ako kay Gihos, di ba, kung ako sa may-ari, mag-i-stick ako ng Axie na sarili ko. Tapos yung kikitain doon, ibibili ko ng SLP para susunugin ko lang siya ng susunugin. Alam mo yun? So, pag nasunog, or else, gagawin ko rin na, kasi ang pinaka-top na AXS player, Pilipinas eh. Ang pinaka-top sa Pilipinas, Nueva Ecija. So, isa po tayo sa taga Nueva Ecija. Kaya, yun, I don't know. Basta pumutok siya ng todo at that time. Pero, ang masasuggest ko siguro, kung gagawin ko, check ko kung ano mga player dati or ano mga city dati ang tumaas. At doon muna ako magpo-focus. Parang ganun. Kunyari, per city. Kunyari, Luzon. Tas per country. Tas per city.
Doon lang muna. Tapos kung sino yung may mga lulupit na player doon, ito yung reward, 1 million. So next city naman, 1 million ulit reward. Bubuhayin yung mga yon. Tapos para at least sila lang magkakompetensya, di ba? So per city ko siya gagawin, hindi pang kalahatan para yung reward malaki. Okay? So kung halimbawa may marami naman sila, mag-stake sila dito sa XS, tapos yung kita pang bigay nila doon sa mga player ng SLP hanggang sa ma-burn, masunog lahat yun. Tapos pag nasunog, syempre liliit yung supply, tataas yung demand. Kaya possible tataas yung presyo. So ayun lang. Dami ko nang sinabi, guys. Okay, next natin si Music Every Time 5959. Shoutout po sa inyo. AXS staker din ako, sir. Happy na rin ako sa 0.5 AXS per day. See you sa bull market. Yan ang kinaya ko. Start from zero investment. AXS, AXS scholar din ako dati. Okay, shoutout sa iyo, sir. Grabe, sir. From 8 to 19, 2 months. Hindi po, ano yan, nakikita nyo kasi yung video na matagal na po ako nag-excess, tapos yun nga nakita nyo lang na umangat kasi 36 lang talaga yan. From Katana kasi yung earning nilipat ko sa RON staking, tapos from RON staking linipat ko na sa AXS staking, kaya tumaas ito, naging 39. Pero maliit lang, almost ang kita natin dyan dati nasa 32 per day. So, times natin yun sa 30 days. So, parang ang dulalagdag lang every month, 906. So, kung sabihin mo na ng mga 1 year na ako mahigit, yan, 12 months mo na lang muna. So, 11,000. So, minus mo tong 36 lang dati. 36 to 37. Sabi mo na muna ng 36. So, parang 24 ako nag-start, mga ganun, sir. 24 or 21. Kasi higit na ako 1 year eh. Okay? At saka mura lang kasi dati ang bili ko. So ayun, tuloy-tuloy lang. Hindi naman tayo By the way, kung makikita nyo naman yung iba kong asset dyan, makikita nyo yung may isa akong video na hindi ganito yung picture nandiyan sa YouTube ko. Sa videos. Yun yung asset ko sa Ethereum. Siyempre, hindi naman tayo yung pinagmamayabang. Ayoko naman magyabang sa inyo. Ma-inspired na lang kayo, guys, ha? Okay, so alright. Sir, naalala ko 1 AXS to 3 RON per day lang napaparm ko plus playing the game. Di mo napapansin na accumulate siya everyday. Stay inspired, mga lods. Okay, shoutout sa'yo, Akani NFT. Okay, ito present lagi to sa Sir Instinct. Present always, lods. Siyempre, present lagi yan. Sir, ito si Sir. Next, accumulation pace around 2017 to 2028, bibili ako ulit ng AXS. Okay. Sige, sir. Kayo ulit, sorry. Siguro. Depende, sir. Depende. Tingnan natin yung mga mangyayari. At ang ano daw niya ay Nilelyel, sir. Sorry. Mali ako ng basa kahapon. Okay. Sir Nilelyel. Shout out sa iyo, sir. Okay, so alright. Possible bibili, depende, sir eh. Kung halimbawa nag 8,000 na siya, magtitipi muna tayo, guys, syempre. Tipi tayo kahit papano. Or depende pa rin 'yun. Pag nakikita natin sobrang laki na ng player, may mga yung iba namang may-ari diyan ng ibang mga token na connected kay AXS, kakilala natin. Kahit papaano, matitimbrahan man siguro tayo dyan. Tsaka syempre, nakikita din natin community kung lumalakas ba o bumababa. Kasi kasali naman tayo sa Discord, sa kung ano mga channel niyan. At yun, updated naman tayo kahit papaano. Ganun naman dapat, kung yun yung goal mo, dapat connected yung mga ginagawa mo. So, kung goal mo talaga na mag-TP, ganun, dapat connected doon sa mga pinagagawa mo. Syempre, updated ka din, yun. Inspired by user, currently staking around 500 AXS na and increasing through restaking daily, more blessings to come. Okay, Sir Dominic, shout out sa iyo, sir. Congratulations. Grabe. Nung lumabas sa Fed ko yung video mo, pinasok ko yung channel mo, tapos ito na si Sir Harold. Nabasa ko na to kahapon. Shout out sa iyo ulit, sir, at nasagot ko na siguro kahit paano yung isa mong question. At ayun lang, ngayon lang, wala na tayong masasabi. Okay, bukas ulit.
Naka 19 minutes na naman tayo nagsasalita dito na napaka-boring. Bahala na kayo dyan guys kung maboringan kayo. Basta yun lang, tuloy-tuloy yung ginagawa ko. At same pa rin sa dati kong ginagawa. Late lang tayo nagbibideo. Kailan lang? Pang 74 video na ba ata natin to? 75. So, kung 75, almost 2 months pa lang mahigit. Yung staking ko halos 1 year na mahigit. Hindi ko lang binibidyohan. Kaya ito, binibidyohan na natin at nakapagbigay tayo ng mga wisdom thoughts kahit pa paano. Thank you again sa inyo. See you tomorrow guys. Happy day, happy good day. Thank you. Bye-bye.